Magandang araw po sa inyo, sir. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bika. Ibabahagi ko lang sana sa inyo itong kwento ko. Personal na karanasan ko po ito. Kaya minabuti kong ibahin ang mga pangalan ng mga tauhan sa kwentong ito. Para na rin maitago ang aming mga pagkakakilanlan. Nag-iisang anak lang ako ng aking mga magulang. Mahirap kasing magbuntis ang aking inang si Cynthia. Kaya minabuti na lang nila ng aking amang si Sebastian na wag na akong sundan pa. Ayos lang din naman iyon sa aking ina. Gayong ayaw rin naman niyang manganib ang buhay nila ng magiging kapatid ko kung sakali mang ipilit nito ang magbuntis. Lumaki akong kasama ang aking lola Aikeng sa aming bahay. Sa tuwing wala ang aking mga magulang, naiiwan ako sa kanya. At siya ang nag-aalaga sa akin. Malapit na malapit ang loob ko sa aking lola. Subalit habang nagkakaedad ako noon, unti-unti kong napapansin na tila ba may nagbabago sa aking lola. Iniisip kong dala lamang iyon ng katandaan niya, kaya nung una ay ipinagsawalang bahala ko na lamang iyon. Hanggang sa noong nasa 15 anyos na ako, tila pa unti-unting nilalayo ng aking mga magulang ang loob ko kay Lola Aikeng. Malimit na akong pagsabihan ng aking ina na huwag masyadong lalapit kay Lola at kung maaari, kapag naiwan kaming dalawa sa bahay, huwag na huwag akong matutulog. Ipinagtaka ko kung bakit nila sinasabi ang mga iyon sa akin. Nakaramdam pa nga ako ng inis noon sa aking mga magulang dahil sa bagay na iyon. Sa tuwing tinatanong ko naman sila kung bakit kailangan kong sundin sila tungkol doon. Subalit, laging sinasabi sa akin ni nanay na maiintindihan ko rin daw iyon balang araw at pasasalamatan ko pa sila. Wala na akong nagawa noon kung hindi sundin na lamang ang aking mga magulang. Kahit labag sa loob ko, may parte pa rin sa akin na nagsasabing makakabuti ang bagay na iyon sa akin. Hindi ko nga rin alam kung bakit, pero malakas ang kutob kong malalim ang dahilan ng aking mga magulang para gawin ang bagay na iyon. Isang umaga pa nga noon, dahil aalisin na nanay at tatay para magtrabaho, naiwan na naman ako sa aking Lola Aikeng. Bago tuluyang umalis ng aming bahay ang aking mga magulang, pinaalalahan nila akong huwag matutulog at huwag lalapit kay Lola. Dahil sa kuryosidad ko, napatanong ako sa aking mga magulang kung ano ba talaga ang dahilan nila para gawin ko ang bagay na iyon. Nagkatinginan lamang silang dalawa, ngunit wala ni isa sa kanila ang tumugon sa akin. "Basta, sundin mo na lamang kami ng iyong ina," sabi pa ni tatay sa akin. Wala na akong nagawa noon kung hindi ang tumango na lang bilang tugon sa kanila. Nang makaalis na nga ang aking mga magulang, pumasok na ako sa aking silid. Inabala ko na lamang ang aking sarili na linisin ang aking kwarto. Habang abala nga sa paglilinis sa aking silid, naririnig kong may mga pagyabag na patungo sa akin. Batid kong si Lola iyon, ngunit bigla akong kinabahan. Dahilan para mapatigil ako sa aking ginagawa at mapatingin sa pintuan upang abangan ang pagpasok ni Lola Aikeng. Walang ano-ano nga noon, narinig ko si Lola na tinatawag ang aking pangalan. Kaagad akong lumapit sa kanya at nakita kong namumutla siya. Tinanong ko siya kung masama ba ang kanyang pakaramdam at tumango naman siya sa akin. Sa kadahilan ng iyon, inalalayan ko si Lola Aikeng patungo sa kanyang silid upang makapagpahinga siya roon. Nang nasa silid na kami ni Lola,
Pinahiga ko siya sa kanyang higaan. Kumuha rin ako ng tubig at ipinainom sa kanya. Bago ko pa pala makalimutan ang mga gamit ni Lola tulad ng pinggan, baso, mangkok, at iba pang ginagamit sa pagkain at pag-inom, ay nakahiwalay sa aming mga kagamitan. Isa pa nga ang mga bagay na iyon na ipinagtataka ko, ngunit hindi ko magawang itanong sa aking mga magulang. Nang matapos nang makainom si Lola, muli siyang nahiga at nagpahinga. Kitang-kita ko talaga noon ang pamumutla ng aking abuela. Kaya napatanong ako sa kanya kung ano ang nararamdaman niya. Nagulat pa ako sa naging tugon niya sa akin ng mga oras na iyon. Nagugutom at nauuhaw ako, apo. Pero hindi ko na kayang maghanap pa ng pagkain. Gusto ko na lang sanang ibigay ang bagay na ito sa iyo. At nang makapagpahinga na rin ako ng tuluyan. Tugon ni Lola sa akin. Nakaramdam ako ng kakaibang takot dahil sa sinabi ni Lola at sa pamamaraan ng pagngisi nito sa akin. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig nitong sabihin. Kaya dali-dali akong nagpaalam sa kanya na babalik na ako sa aking silid. Hindi na rin naman nagsalita pa si Lola. Kaya iniwan ko na lang din siya doon. Malakas ang tibok ng puso ko ng mga oras na iyon dahil sa narinig ko mula sa aking abuela. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay may kakaibang kahulugan ang mga sinasabi nito sa akin. Hindi na ako lumabas pa sa aking silid noon hanggang sa nakauwi na ang aking mga magulang. Pinuntahan kaagad ako ng aking ina sa aking silid at tinanong kung saan si Lola. Sinabi ko naman sa kanya na nasa silid nito at nagpapahinga, gayong hindi maganda ang pakiramdam niya. Aalis na sana noon si nanay, ngunit pinigilan ko siya at kinausap tungkol sa kung ano man ang sinabi sa akin ni Lola. Nanlaki pa ang mga mata ng aking ina dahil sa narinig niya mula sa akin. Kaya nga pinapalayo kita sa lola mo. At nang hindi niya masabi ang bagay na iyon sa iyo. Alam ko kasing maguguluhan ka kapag may kakaibang winika sa iyo ang lola iking mo. Tugon ni nanay sa akin. Nangunot ang noo ko dahil doon. Marahil ay nabatid ni nanay na nais ko ng kasagutan ng mga sandaling iyon. Kaya napabuntong hininga na lamang siya. Ayon pa sa kanya, hindi pa sana iyon ang tamang panahon para malaman ko ang tungkol kay Lola. Ngunit wala na rin naman siyang magagawa pa. Dahil alam niyang malalaman at malalaman ko rin daw iyon. Aswang si Lola iking mo at sa iyo niya ipapasa ang pagiging aswang. Gayong ikaw ang ikatlong henerasyon na maaari niyang salinan sa pagiging aswang niya. Sabi ni nanay sa akin. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa narinig mula sa aking ina. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi nito. Ngunit dahil na rin sa sinabi ni Lola Iking sa akin, malakas din ang kutob kong totoo ang sinasabi ni nanay. Napaisip din akong hindi naman siguro magsisinungaling ang aking ina tungkol sa bagay na iyon. Nagpatuloy pa ang pag-uusap namin ni nanay tungkol sa pagiging aswang ni Lola Iking at ang pagpapamana nito sa akin ng kanyang pagiging aswang. Ayon pa kay nanay, kung maaari lamang ay wag na wag ko iyong tatanggapin dahil sisirain lamang ng sumpang iyon ang aking buhay, lalo na at bata pa ako. Napatanong pa ako kay nanay kung ano ang mangyayari kay Lola kapag hindi niya naipasa ang pagiging aswang sa akin at sinagot naman niya ako. May posibilidad ding mamatay ang Lola Iking mo. Ngunit magagawa naman ng paraan na hindi na ito bumalik pa at maging isang amalanhig. Kaya anak, sumunod ka na lamang sa amin ng iyong ama. Ayaw naming maging aswang ka dahil alam naming mahihirapan ka habang nabubuhay ka sa mundong ito.
Wika pa ni nanay. Napatango na lamang ako sa kanya at nangakong hindi ko tatanggapin ang pagiging aswang at susubukan ang lahat ng paraan para hindi ito maipasa ni Lola sa akin. Kahit naawa ko sa sasapitin ni Lola Iking, mas naawa ko sa aking mga magulang kung sakaling magiging aswang din ako tulad ni Lola. Hindi man kasi nila sabihin sa akin, alam kong nahirapan na sila kay Lola, kaya hindi na ako dadagdag pa roon kung sakali man. Simula nga nang malaman ko ang tungkol kay Lola Iking, inilayaw ko na ang aking sarili sa kanya. Subalit sa tuwing kinakailangan niya ng tulong ko ay tumutulong pa rin naman ako. Ngunit hindi na ako madalas na lumalapit kay Lola, sa takot na baka bigla niyang ipasa sa akin ang kanyang pagiging aswang. Habang dumadaan din ang mga araw, tila nagsisimula na ring manghina ang katawan ni Lola Iking. Hindi na ito masyadong nakakatayo at madalas lamang itong nakahiga sa kanyang higaan. Naaawa na ako noon sa sitwasyon ni Lola, ngunit natatakot ako sa kanya lalo na sa mga posible at kaya pa rin itong gawin bilang aswang. Hanggang isang beses noon, ay ko naman sanang magpaiwan sa bahay nang umalis si nanay at tatay patungo sa bayan. Wala na akong nagawa. Wala kasing bantay noon si Lola kapag sumama ako sa kanila. Pinaalalahanan na lamang ako ng aking ina sa mga bagay na gagawin ko habang wala sila. Kahit kinakabahan at nababahala man ng mga panahong iyon, sinunod ko na lamang si nanay habang nasa bahay at kasama si Lola. Naggulong na lang ako sa aking silid habang minamatyagan ang aking abuela. Nasa kalagitnaan ako ng aking pag-iisip nang naulinigan kong umungol si Lola Iking. Dahil doon ay kinabahan kaagad ako. Subalit dahil na rin sa kuryosidad ko na malaman kung ano ang nangyayari sa aking lola, dahan-dahan akong nagtungo sa kanyang silid. Nang nasa tapat na ako ng kanyang pintuan, ay narinig ko ang ungol nito. Napasilip ako sa kanyang silid at nakita ko siyang tila nahihirapan sa kanyang paghinga. Lumapit ako kay Lola Iking noon upang tignan siya. Ngunit hindi pa man ako nakakalapit ng tuluyan sa kanya ay napaatras ako. Nakaramdam ako ng kakaibang takot ng mapagtantong tila may dinuduwal siya na hindi naman niya mailabas. Nang mapatingin siya sa gawi ko ay nabahala ako dahil sobrang putla na nito at hinang-hina na siya. Apo, lumapit ka at may ibibigay ako sa iyo. Gusto ko nang magpahinga. Hirap na ako, sabi pa ni Lola. Napailing naman ako at dahil binalot na ng takot ang buo kong katawan, ay patakbo akong lumabas sa silid ni Lola Iking. Hindi na ako lumingon pa sa kanya at dumiretso na sa aking silid. Isinarado ko rin ng mabuti ang pinto ng aking silid. Ramdam kong panghihina ng aking tuhod ng mga sandaling iyon, kaya mas minabuti kong ikalma ang aking sarili. Patuloy ka pa rin naririnig ang mga pag-ungol ni Lola, kaya nananalangin na lang ako na sana ay makabalik na kaagad ang aking mga magulang. Lumipas sa mga oras at wala na rin naman akong naulinig ang ingay sa silid ni Lola. Laking pasalamat ko na lang noon dahil dumating na rin ang aking mga magulang. Kinatok ako ni nanay sa aking silid, kaya pinagbuksan ko kaagad siya. Napayakap kaagad ako sa aking ina at sinabi sa kanya ang kung anumang nangyari sa akin habang wala sila. Pagkatapos kong magkwento kay nanay, nagpasya siyang puntahan ang silid ni Lola Iking. Naabutan daw niya si Lola na mahimbing na natutulog, kaya hinayaan na lang niya. Muli niya akong kinakausap at pinagsabihan na kapag maulit pa ang pangyayaring iyon, ay mas maigi na lang na manatili ako sa aking silid
at wag nang lalabas pa hanggang hindi sila umuwi. Tanging pagtango lang ang naitugon ko noon kay nanay. Dahil sa pangyayaring iyon, mas pinag-iingat ako ng aking mga magulang. Bukod kasi sa mas nanghihina pa ang katawan ni Lola at nakarate na talaga ito sa banig, malimit na itong dumuduan kahit wala namang lumalabas sa kanyang bibig. Paliwanag ni nanay noon sa akin, marahil ay nais na ilabas ni Lola ang kung anumang bagay na sana ay gusto niyang ipasa sa akin. Ngunit ayaw pang lumabas ng bagay niya iyon dahil hindi pa dumating ang takdang panahon. Hindi maiwasan ng aking mga magulang na mag-alala sa akin, kaya hindi rin nila ako pinapabayaan at malimit nila akong binabantayan. Maging sa pagtulog ko ay sinasamahan na ako ni nanay sa aking silid para lang masigurado na ligtas ako mula kay Lola Iking. Subalit sa hindi inaasahan noon, muntikan pa ako mapahamak dahil sa pangyayaring kailanman ay hinding-hindi ko rin malilimutan. Mahimbing na noon ang tulog ko ng gabing iyon nang maalimpungatan ako dahil nakaramdam ako ng tila napakaalinsangan ng panahon. Gabuti lang aking pawis na mga oras na iyon. Nagulat ako nung mapagtanto kong may mainit na bagay na nakahawak sa aking paa. Nang tignan ko, nakita kong kulubot na kamay iyon. Kaya batid kong kamay iyon ni Lola. Nangilabot ako nung makita ko siyang nakabuhaghag ang kanyang buhok at pagkapang na umakyat sa aking pwesto. Napapangisi ito at naglalaway na tila wala sa kanyang sarili. Dahil sa takot ko, napasigaw ako ng malakas, dahilan para magising ang aking ina. Sakto namang naabutan niya kami ni Lola, na pilit na ibinubuka ang aking bibig habang nakaibabaw siya sa akin. "Nay, layuan mo ang anak ko," sigaw ni nanay noon at malakas niyang naitulak si Lola. Hindi naman inasahan ni Lola ang gagawin ni nanay, kaya nalaglag siya sa aming higaan. Dahan-dahan pang napabangon noon si Lola, ngunit tila hindi na talaga kinaya ng kanyang katawan, kaya nanatili siyang nakahiga. Marahil ay inubos nito ang kanyang lakas para makapunta at makadagan sa akin, kaya mabilis itong nanghina. Sinigawan ni nanay si Lola Iking at binantaan pa niya itong kapag ipipilit ang kanyang gagawin na pagpasa ng pagiging aswang sa akin, hindi na ito magdadalawang isip na siya na mismo ang papatay kay Lola. Pumasok naman noon si tatay sa aking silid at tinanong kung ano ang nangyari. Nang makita nitong nakahandusay si Lola sa sahig ay hindi nito naiwasan ang mapamura. Pareho kaming napatingin kay Lola noong nagsalita siya. Kahit tinanghina na ang kanyang katawan ay pinilit pa rin niya ang magsalita. "Maawa kayo. Tulungan ninyo ako. Hayaanan ninyo akong magpahinga. Apo, tulong." Paulit-ulit na sabi noon ni Lola Iking, ngunit hinayaan namin siya. Hinawakan ako ng mahigpit ng aking ina at sinabihang hayaan lang si Lola dahil hindi na rin naman ito magtatagal. Nabahala naman ako noon, ngunit sabi ni nanay ay sila na ang bahala kung sakali mang bawian na nga ng buhay noon ang aking Lola Iking. Wala na akong nagawa kundi ang sundin na lang ang aking ina. Tumutulo na noon ang mga luha ko dahil sa sobrang awa kay Lola. Makalipas ang ilang sandali, napatingin ulit kami kay Lola dahil bigla itong naghabol ng kanyang hininga habang nakahawak sa kanyang dibdib. Isang malalim na paghinga noon ang ginawa ni Lola bago ito tuluyang binawian ng buhay. Alam kong nalungkot si nanay dahil namatay si Lola, ngunit ayon sa kanya ay mas naramdaman niya ang kaginhawaan
gayong wala na siyang katatakutan pa para sa akin. Tulad nga rin ng sabi niya na sila nang bahala sa bangkay ni Lola, ay ginawan nga nila iyon ng paraan. Naghukay ng malalim na hukay si tatay para doon ilibing si Lola. Binalot nila ito sa kanyang kumot at tinalian iyon. Pinadapa na rin nila ito para hindi na raw makabangon sa lupa kung sakali mang mabuhay ito. At maging isang amalanhig, gayong hindi nito naipasa sa akin ang kanyang pagiging aswang. Pagkatapos nilang tabunan ng lupa, nilagyan pa nila ng malaking bato ang pinaglibingan kay Lola. Kinaumagahan noon, sinimento pa ni tatay ang lupa kung saan nakalibing si Lola para masigurado talaga nila na magiging maayos ang lahat. Simula naman noon, namuhay na kami ng matiwasay. Gayong alam ng aking mga magulang na wala na silang dapat na ipag-alala pa para sa akin. Dahil wala na si Lola Iking at wala ng sumpa ng pagiging aswang na maipapamana sa akin. Wakas. Ang ibabahagi kong kwento ay hango sa salaysay ng aking lolo Sir Casper. Hayaan niyong ibahagi ko ito na animoy siya ang nagkukwento upang lubos na maramdaman natin ang kanyang kakaibang karanasan na nasaksihan. Ako si Arthur, isang bisdak na gaya ng ninuno kong si Lolo Abby. Tungayan niyo ang kanyang kwento. Halos buong 23 taon ng buhay ko ay isa na akong sepulturero sa nag-iisang malaking sementeryo sa aming baryo. Ngunit ngayon lamang ako nakaranas ng ganitong klase ng problema. Nako Abe, sunod-sunod na ang reklamo na natatanggap natin patungkol sa nakawan ng bangkay, sabi sa akin ni Armando. Siya ang tumatayong pinakamataas na nagtatrabaho sa opisina ng sementeryo kung saan kami naninilbihan. Napakamot ako sa sarili kong ulo. Ako nga nakukonsumi na. Ano kayang nangyari? Kakaibang nagaganap na ito sa nakawan ng alahas ng patay. Hindi ko nga rin lubos na maunawaan kung papaanong nagagawang nakawin ang mga alahas ng patay. Nakalibing na sa lupa at lahat. Minuto lamang na madaganan ng lupa ang ataon. Pinapasok na nga ng uod. Napakatindi ng sikmura ng mga magnanakaw na ito. Dangan at delikado sa sementeryo kapag kumagat na ang hating gabi. Kaya wala nang naglalakas loob na magbantay roon. Sa laki ng sementeryo, alangang pagtsatsagaan ba ng guard na ikutin iyon gabi-gabi. May iilan din naman na nakatira roon, kaya naasahan na rin namin na may bantay kahit papano. Hindi nga lang talagang naiiwasan ng mga ganitong pagkakataon na ika nga ay nalintikan na. Kailangan mo nang hanapan ng paraan ito, Timo, ani ni Armando sa kasama namin na guard sa sementeryo. Traplihin kong higpit sa mga taong nakakapasok dito. Sa bilang ko ay kaapat na ang bangkay sa mga ninakaw. Magtanong-tanong na rin ako sa kalapit na ospital. Baka kaso ito ng bintahan ng bangkay, sabi ko kay Armando. Nangyari na rin kasi minsan ang ganoon. Iyon nga lang, tatay ng adik ang binentang bangkay sa ospital. At may 5 taon na ang nakakaraan. Sige, yun nga ang mabuti pa. Humiwalay sa amin si Armando. Napailing-iling na inayos ko ang mga lupa na sinira para manakaw ang bangkay na nasa puntod. Kawawang bangkay, napagdiskitahan ng mga walang magawa. Kahit anong higpit na gawin natin, kung ang ungo ang may gawa nito, wala rin.
Kumunot ang noo ko sa labis na pagtataka. Ano ka mo, Timo? Ungo? Anong ungo? Ungo. Isang uri yun ng aswang na nagnanakaw ng bangkay o patay upang ipanglaman sa kanyang tiyan. Simpleng sagot sa akin ni Timo. Talaga? May ganong klase ng aswang na pinaniniwalaan ang matandang katulad mo? Pagbibiro ko, nasa 30 pa lang naman si Timo. Naku Abi, sinasabi ko sa iyo, kapag nakaharap mo ang ungo, hindi ka na makakatawa pa. Natawa naman ako. Ikaw naman, nagbibiro lang ako. Hoy, huwag ka nga masyadong seryoso dyan. Pinakbayan ko siya. Ang mabuti pa, halina't kumain ng lugaw. Magmimerienda tayo at nang hindi na uminit yung ulo mo. Dapat lamang naman libre ka dahil balita ko ay may kinakasama ka na. Natigilan ako. Inakala kong matatago ko ang nag-iisang babae na nagkagusto sa hindi kagandahang lalaki na katulad ko. Si Marina. Mahiyain kasi kaya hindi ko na naipakilala sa inyo o hindi ko maisama rito. Sabi ko na lang. Balita ko ay napakaganda raw ng kinakasama mo. Aba, kapag kaganyan ay hindi mo na sana itinatago. Akalain mong sa itsura mo na yan ay may nagkamali sa'yo. Si Timo naman ang nagbibiro. Lihim na lamang akong napangiwi. Sa isipan ko ay naglalaro ang salitang kung si Timo ang nakapulot kay Marina sa sementeryo, ay siya sana ang napangasawa ng maganda kong kinakasama. Oo, napulot ko lang si Marina sa sementeryo isang gabi na inabutan ako ng dilim sa pag-iinom. Naging kaibigan ko na kasi ang isa sa mga nakatira roon sa loob ng sementeryo. Kaso, kahit nakakatakot ay hindi ko naman maunawaan kung bakit pinilit kong makauwi ng bahay noon. Sa pagbagtas ko nga palabas ng sementeryo ay napulot ko si Marina. Hubot-hubad ang babae nang madampot ko. Kabisado ko ang lahat ng daan sa sementeryo kaya nagawa kong mailabas siya roon nang hindi nakikita ng mga gwardya. Ikaw naman, alam mo namang nagkamali na nga lang sa akin yung tao. Huwag ka nang maingay ha. Atin-atin lang yun. Biro ko na lamang kay Timo. Dumipas ang ilang oras. Langga, narito na ako. Bungad ko nang makapasok na ako sa maliit na kahoy na bakuran ng aming kubo. Ang kinatitirikan ng kubo ko ay malayo sa mga kapitbahay. Isa rin iyon sa pinagpapasalamat ko. Sa nangyari ay lumipas pang halos isang linggo bago namataan ng mga kapitbahay si Marina. Langga, silip ng aking kinakasama sa malaking bintana ng aming kubo. Maganda talaga si Marina at mainit pa. Katunayan, nang makapasok na ako sa bahay ay agad niya akong sinunggaban at agad na may naganap sa amin na umatikabong aksyon. Wala akong nakuhang rason sa kanya kung bakit o paano siya napunta sa sementeryo. Berhen pa rin siya naman nang makuha ko. Ang sabi lamang ni Marina ay ayaw na niyang alalahanin pa ang mga masasamang pangyayari. Kaya hindi ko na siya pinilit pa. Ano to Langga? Masayang tanong sa akin ni Marina. Kinuha niya ang dala kong supot. Lugaw yan, Ga. Talagang pinasalubong ko yan sa'yo. Sabi mo kasi nagsasawa ka na sa sahog na kanin na lugaw na ginagawa ko. Ayan ang request mong isaw at pusong laman loob. Sinunggaban ni Maria ang lugaw. Nakangiti ko lang siyang pinagmasdan kahit noong una ako siyang makilala ay manghana ako sa mabilis siyang pagkain.
Sa susunod lang ga, huwag mo nang lagyan ng tuwalya. Bakit? Masarap naman yun sa lugaw ah. Oo nga pero mas gusto ko talaga yung puso at isaw. Manamis-namis. Napapagkita tila ninanamnam pa talaga ni Marina ang kaninang kinain habang sinasabi niya iyon. Natawa na lamang ako. Ikaw talaga. Buti nilang talaga kung kuha mo ang puso ko. Ha? Paanong nakuha ko? Inosenteng tanong niya sa akin. Hagalpak akong natawa ng urong-sulong na kapain ng malambot niyang palad ang dibdib ko. Yun na nga mismo si Marina. Napakagandang inosente pero magaling pagdating sa kama. Madaling matuto. Nakakabaliw siya talaga, lalo na kapag ang dila na niya ang nagsimulang maglaro. Oo, jackpot na talaga ako sa babaeng to. Hulog siya ng langit sa lalaking halos mawala na ng pag-asa na may makatakim na luto ng Diyos. Langga, sa susunod na linggo pala baka gabihin ako ng uwi. Sabi ko kay Marina. Isang gabi iyon na kakatapos lang namin na magtabi. Gaya ng mga nakaraan namin na pagniniig, ang dila ni Marina ay naglulumikot sa liig ko at tenga. Nakikiliti ako pero nakasanayan ko na iyon dahil nagagalit siya kapag hindi ko siya pinapabayaan sa ginagawa niya. Bakit? Magiinom kami ni na paring Timyo. Kaarawan niya kasi. Simpleng sagot ko. Mariin akong napapikit sa sarap ng hagod ng dila ng aking langga. Hanggang anong oras naman? Bago ko siya sagutin ay sumampa na siya sa akin. Bagay na nakakapagtaka rin talaga. Walang kapaguran si Marina. Hanggang sa maubos ang mga alak. Sagot ko. Sige, simpleng sambit niya. Nang gabing iyon, pagkatapos ng muling pag-iisa ng aming mga katawan, hindi ko alam kung namalikmata lang ba ako o nananaginip. Nang mapakorap kasi ako, nakita ko kung ano o sinong nagmamay-ari ng nakakatakot na anino. Mula sa liwanag ng buwan ay namataan ng inaantok kong diwa at mga mata para sa isang babaeng hubog ng katawan. Mahaba ang sabog na buhok na katulad ng kay Marina. Mahaba rin ang dila niya na tila kanya itong sinisipilyo gamit ang mahaba niyang mga kuko. Langga, ikaw ba yan? Imbis na mapadilat ako upang mas masino ang nagmamay-ari ng anino ay mariin na lamang akong napapikit. Dahil ang aking langga ay alam na alam kung paano ako mapapapikit sa saya. Dumating ang araw ng linggo. Bigla na lamang kaming ginulantang ng pamimilipit ng tiyan ni Marina. Hindi ko man gusto ay napilitan akong dalhin siya sa kakilalang matandang kumadrona sa baryo namin na si Kaka Hoseng. Ano ho ang nangyari sa kanya, Kaka? Umaling si Kaka Hoseng. Nais ko sanang sabihin na malabo ang kanyang mga mata at napakaganda. Akalain mo naman na magkakagusto sa'yo. Nag-alala ho ako. Huwag niyo sana itong gawing biro. Ngumisi pa ang matandang babae na itim na halos ang lahat ng ngipin. Dahil sa kakabuga ng sigarilyong kinakain ang apoy. Ikaw naman, ang dahilan lang ng pagsakit ng tiyan ng Marina ay signos na siya ay hindi na magkakaanak pa. Nalungkot ako sa tinura ng matanda. Ganun ho ba? Oo, siya nga pala. Saan galing ang suot mong kwintas na yan? Tanong ni Kaka Hoseng. Hawakan niya sana ang kwintas ko na siyang labas ni Marina sa kubo ng matandang kumadrona at albularya na rin.
Sige ho, mauna na kami. Salamat po, kaka. Sige, mag-iingat kayo. Yung mga bangkay ngayon ay ninanakaw ng ungo. Biglang singit ni Kaka Hoseng. May aswang na ungo sa baryo natin. Bakit hindi mo yata nababanggit sa akin? Tanong ni Marina sa akin nang makauwi na kami sa kubo namin. Hindi naman yun tunay. Sadya lamang may mga magnanakaw ng bangkay kahit noon pa. Hindi naman nila napatunayan na may ungo talaga. Sagot ko. At tinimplahan ko siya ng tsaa gaya ng bili ni Kaka Hoseng. Hindi ka rin nakakasiguro kung tunay sila o gawa-gawa lamang. Wika ni Marina. Bigla akong napaisip. Naalala ko ang nasa panaginip o guni-guni ko noong nakaraang gabi. Hindi kaya iyon yung tinatawag nilang ungo. Kung tutuusin kasi ay ngayon lamang ako nakakita ng ganoong nilalang. Huwag mo nang intindihin yon. Total naman ay patay ang kinakain ng ungo. Ikaw ang siyang dapat na mag-ingat lang ga. Ha? Bakit ako? Kinandong ko si Marina at sinimsim ang kanyang batok. Dahil patay na patay ka sa akin ga. Ang paggagigik niya ay nauwi sa ungol bago ako lumisa ng kubo namin para pumunta sa kaarawan ng aking kaibigan. Makalipas ang ilang oras, uwian na. Tapos na kaming uminom. Uwi na ako, alam niyo na. Naghihintay sa pag-uwi ko ngayon. Pabiro kong paalam sa aking mga kaibigan. Nagkantsawan mo na sila bago nila ako paalisin. Normal na pag-aasaran. Ganoon talaga ang samahan kapag nasa inuman. Hindi naman ako ganoong naglasing at walang buwan ng gabing iyon. Kapag walang liwanag ang buwan, solo ang siyang ginagamit bilang liwanag sa daan sa aming lugar. Mabuti na lamang bago pa ako malasing ay naalala kong hindi na nga pala ako nag-iisa sa buhay. Siyempre, tunay man ang aswang o hindi, maigi nang mag-ingat. Lalo at hindi pa rin nare-resolba ang kaso ng mga naglahong bangkay sa sementeryo. Langga, nako, ating gabi na. Bakit mo ko susunduin? Gulat kong bulalas. Habang nasa daanan ko pa uwi ay nakasalubong ko lang naman si Marina. Langga, hindi ako makatulog. Gabi na'y wala ka pa. Imbis na mainis ako ay napangiti na lamang ako sa lambing ng aking langga. Kumuyampit siya sa bewang ko na akala mo naman ay napakagwapo ko. Ilang saglit pa'y tahimik naming binagtas ang madilim at makipot na daan. Pauwi sa aming tahanan ng magkayakap at nagbibiruan. Hipuan dito, hipuan doon. Napakasaya ko talaga at napakaswerte sa aking maganda na mahilig pang asawa. Sigurado akong hindi matatapos ang taon ay mabubuntis ko si Marina. Kahit mayroon nakapagsabi sa kanyang hindi na siya magbubuntis. Maliwalas ang paglalakad namin. Nagtatawanan ngunit hindi ko akalain na iba pala ang paglalakad na iyon sa mga nagawa kong lakad ng ganoong oras. Nang nasa kalagitnaan na kasi kami ng paglalakad ay may naaninag akong bulto ng kung sinong papasalubong sa amin. May sulo akong hawak kaya ganoon na lang ang sinta ko nang maaninagan ko mula sa liwanag noon ang figura na nasisiguro kong nakita ko na. Mahaba ang buhok, sobrang haba ng dila. Ganoon ang tila aswang na nakita ko sa aking panaginip. Dangan at ngayon ay tila lalaki ang isang ito at walang dibdib na katulad sa babae. Ang baho, reklamo ni Marina. Nang papalapit kasi kami ng papalapit sa figurang iyon,
ay nangangamoy bantot na baboy na ang paligid. Nakakasuka at nakakasulasok. Amoy bulok na may halong amoy ng bangkay at kemikal na formalin. Kakaiba ng pagkaramdam ko kaya naganda na ako. May itak ako sa bewang. Hindi iyon nawawala sa akin sa tuwing alam kong gagabihin ako sa daan. Matapang at buong loob na hinawakan ko sa magkabila kong kamay ang sulo at ang itak. Langga, ayan na ang ungo na sinasabi nila. Hintakot na sambit ni Marina. Aswang yan. Dumaba ka. Gumapang ka palayo. Mauna ka nang umuwi sa bahay, Langga. Mariin kong utos kay Marina. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring hindi maganda sa babaeng mahal ko. Hindi ko alam kung sinunod niya ako. Bigla na lamang kasi akong sinungkaban ng ungo. Nawala ng paningin ko sa Langga ko. Iwan na siwas ko ang itak sa aswang, ngunit sa sobrang bantot niya ay napapikit ako. Hindi ko may dilat ang mga mata ko sa amoy. At kung anong usok ko'y hininga yata na binubuga ng aswang. Hanggang sa maramdaman kong nabitawan ko ang itak. Ang sulo na lang ang armas ko nun. Ginawa ko ang lahat upang kahit papano ay umasinta ang apoy ng sulo sa ungo. Ngunit nakailang wasiwas na rin ako roon ay walang indikasyon na nasaktan ko ito. Sa kamalasan, namatay pa ang apoy ng sulo. Damilim lang sa paligid. Hindi naman ako makadilat at nakakaduwal ang amoy ng nakakasukang nilalang. Sa katunayan pa nga, hindi ko nahulaan ang gagawin niya sa akin. Hinampas niya ako ng mahaba niyang buhok at halos nawalan ako ng hininga. Nang walang ano-ano'y idiniin ako ng ungo sa isa sa mga punong naroroon. Ako na lang ang patayin mo. Huwag na ang Langga ko. Nagawa ko pa yung ibulong sa aswang. Kahit na pinulupot na niya ang mahaba niyang dila sa leeg ko. Umalulong siya. Nakakatakot ang tunog. Kinilabutan ako. Pakiramdam ko rin ay maiihi ako sa salawal. Anumang oras. Pinilit kong dumilat kahit man lang sana makaganti ako kahit konti. Nagtagumpay naman ako. Mukhang kaya ko naman masanay sa kanyang mabahong amoy kahit sandali. Nabigla lang talaga ako kanina at noon lang ako nakaamoy ng ganoon na nakakasulasok na amoy. Inihit ako ng ubo nang maramdaman kong humigpit sa leg ko ang nakakadiring dila ng ungo. Ang laway niya. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang na kasama iyon sa naamoy ko. Ang lagkit nun sobra. Buti nilang madilim sa lugar, kaya hindi ko masyadong mapagmasdan ang pangit at nakakatakot niyang itsura. Pumasag na ako. Talagang papatayin ako ng ungo dahil yakap na ang dila niya sa leeg ko. Katapusan mo na. Anang kung sino man. Kasabay ng salita na iyon na nasisiguro kong mula kay Marina ay ang pagluwag ng mahabang dila ng aswang sa aking leeg. Sapo ko ang leeg at dibdib ko. Kandahingal man ay pilit kong nilinga ang ungo. At ang kung sino mang naging rason kung bakit lumuwag ang sakal sa akin ng aswang. Ganoon na lamang ang pagkasinda ko nang makita kong dalawa na ang ungo. Naglalaban sila. Ungo ka pala, Langga. Iyon daw ang huling nasambit ni Lolo Abe nang magbalik sa tunay na anyo ang babaeng kanyang minamahal. Malungkot ang naging katapusan ng kwentong pag-ibig ni Lolo. Pero nag-iwan iyon ng aral sa kanya. Kung hindi sana siya naging makasarili, kung hindi niya ginawang asawa ang ungo, sana ay buhay pa si Marina
Napag-alaman niyang ang sumalakay sa kanila na aswang ay tatay ng babae. Tumakas si Marina sa mga kalahi dahil ayaw nitong kumain ng bangkay. Dahil binalak na patayin si Lolo Abi ng tatay niya, nakipaglaban si Marina rito at hindi naman nagpatalo ang ama dahil isang sumpa sa pamilya ng mga ungo ang umibig sa tao o normal na tao. Pareho raw namatay ang dalawa ng gabi na iyon. Kaya ang kwento na to ay medyo malungkot. At para mawala ang lungkot ninyo, magtimpla ulit kayo ng kape. At huwag kalimutan, mag-coffee life.